Sulit, big bike baka mo ang hanap mo na halos kasing lakas lang ng 1000cc inline 4 at saksakan pa ng mga features sa presyong malapit lang sa 400 to 500cc? Siguro naman looks like family sa inyo ang motor na to dahil ito lang naman ang Kawasaki Z900 Sport Naked. Ito yung motor na madalas kinakabagsakan ng mga gustong mag-upgrades into big bikes. Ewan ko din ba sa motor na to kung saan ito lulugar sa middleweight class? Kasi 52cc na lang 1000cc na rin ito with its total engine displacement of 948cc inline 4, dual overhead cam 16 valve with assist and sleeper clutch engine. So it's no wonder na hindi talaga nalalayo ang performance niya sa Z1000. From which, the Z900 makes a maximum horsepower of 123.64 horsepower at 9,500 RPM and a whopping 98.6 Nm at 7,700 RPM. Hindi yan typical na performance ng isang middleweight class. So, kagaya ng Ducati Street Fighter V2 and other similar bikes, I categorize them as a cheater bike. Cause it's nothing like sa mga nakasanayan nating panggit ng category. Pero iba na kasi maliits ang panahon natin ngayon kung saan we're saying goodbye to the OG 600 middleweight. And welcome to the new upcoming era of 900cc middleweight nakeds and as well as their new sport bike variants. Oo naman yes, legit yan madids, but more details regarding dyan later. Kung plano mo madids mag-upgrades into Z900, dapat mong malaman na hindi lang siya hawig sa performance ng Z1000, kundi literal na kasing bigat niya rin lang ito at 217 kilograms. Mas mataas rin ng 5mm ang seat height niya sa Z1000 at 820mm. So take note na kung hindi ka pa sanay o wala ka pa talagang experience na mag-handle sa ganyang motor din, mahirapan ka talaga mag-adjust dyan sa umpisa. At magiging delikado din ito kung tapang lang ang pangbaon mo. On the bright side, maganda ang center of gravity niya. So madali lang siyang i-handle if you have enough experience. Upright seating position ka dito madjits with an easy to reach handlebars, kaya hindi ka dyan mangangalay. May malapad na manibela for leverage sa pagliko at malapad rin ang tangke with rubber foot pegs, kaya napaka-komportabling umupo dito. Sa height ko na 5'7 at bigat na 80 plus kilograms na sanay sa R15M, masabi ko na komportable naman ako dito na almost flat-footed ko na siya ng sabay na kababaan dalawang paa, and also there's plenty of room para dyan sa puwet mo kung gusto mong kumembot. In terms of safety features madids, bukod sa 2-channel ABS and Kawasaki's traction control, meron siyang selectable riding modes kung saan pwede mong limitahan ang full power ng at least 55% less low power. Pwera pa dyan, meron siyang customizable riding modes. Ito yung pang rain mode, road sport, and also pang riders mode. Ikaw na lang talaga ang bahala dyan kung paano mo gusto ka-responsive ang makina. Other features madids is your usual full color TFT display with Bluetooth connectivity. And for its price madids, hindi ko ini-expect na meron siyang rebound adjustable damping inverted forks. It also has a preload adjustable horizontal backlink suspension which is nice. Kung may hindi man ako nagustuhan sa motor na to, ito yung steel trellis frame chassis niya, which is to be expected naman talaga considering its price point. And certainly madids, hindi mo basta-bastang maiko-compare lang ang motor na to sa iba. Dahil nga malayo ang presyo niya na 566,500 pesos with an initial down payment of 113,300 and a monthly of 16,546 for 36 months. Ang mismong unit na to malids ay located yan dito sa Motor Trade Naga City, Bicol. Bisitaon na lang tabi nindo digdi kung gusto nindong mahiling. Ngayon, para naman sa cost of living with the Kawasaki Z900, mag-go full tank ka dito malids sa kanyang 17 liters. Umaabot niya ng 1,200 pesos mahigit on a 72 pesos na premium gas. Gas consumption ay naglalaro yan sa 15 to 19 kilometers per liter. At sa PMS oil maintenance, pareho lang ang gastos niyan sa Z1000, which consists of 4 na litro ng oil filter, at pati na labor cost, na umaabot madud sa 3,697 pesos for the oil maintenance kung sa Kawasaki ka mismo magpapa-PMS. But another question for you madids is, para sa iyo ba talaga ang Kawasaki Z900? Well, why not Choconut madids? Pera mo naman yan. Well, yes,
technically, pwede ka mag-jump dito without prior experience sa mas maliit na motor due to it having a much better safety and riding modes features. Yet still, I would not recommend this my dudes kung bigla kang tatalon dito, lalo na kung meron kang malaking ego testicles. Ang pagkakaroon kasi ng big bike madudes ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon lang ng malaking motor. Big bike madudes ay parang pagkakaroon lang din yan ng superpowers that comes with big responsibilities. Kontrabida lang talaga madudes ang kakalabasan mo kung magkakalat ka lang din. As I've said kanina madudes, legit na magkakaroon tayo ng oportunidad na magkaroon ng 800 to 900cc new breed of middleweight sport bikes. Dahilan ito ng pagluwag sa regulasyon ng mundo ng racing at isa na nga sa mga oportunistang mag-a-adapt sa pagbabago na ito madudes ay walang iba kundi ang Yamaha R9, from which they will replace the Yamaha R6 for the middleweight category na pang racing. To be expected na to madudes by the end of this year or start of 2025. At gaya ng Yamaha R9 madudes, meron din tayong chismis regarding sa possible sport bike variant ni Z900, which could potentially land as the Kawasaki Ninja ZX9 single or double R. Nakaabang pa rin tayo dyan madudes, so stay tuned for that. At kung may mga katanungan ka pa regarding dyan sa Z900, feel free to ask na lang madudes down in the comment section below. And as always, thanks for watching madudes and see you ulit sa ating next Cheers Jeremy Smith!